Life After Prison. By Silence You. Kabanata 921 hanggang 930. Paglabas nila sa tindahan ng mga damit, nakita ni Lucy ang grupo ni Severin na naglalakad papunta sa direksyon niya. Nagulat siya nang makita ang mga ito, at may biglang pumasok sa isip niya na sadyang lumingon sa takot at gulat na sabi. Dito tayo dumaan, Walbert. Kahit sinong makakita sa kanya noon ay masasabing kinakabahan siya. Agad na kumunat ang noo ni Walbert at nagtanong. Anong nangyayari, Lucy? Bakit sa ibang direksyon ka pupunta? Siya iyon. Nakita ni Cherry ang grupo ng mga tao sa harapan niya at agad na sinabi. Dinala lang niya ang mga babae niya sa Lockery Bag Store. Siya. Sino siya? Umasim ang ekspresyon ni Walbert habang nakatingin kay Cheryl at nagtanong. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Lucy ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Sadya niyang sabi sa takot. Dito tayo dumaan, Walbert. Ayokong makita siya. Alam ni Cheryl na nagpapanggap si Lucy sa pag-asang si Walbert ang magkukusa na manindigan para sa kanya. Kung tutuusin, sinabi ni Lucy kanina na hindi makabubuti para sa kanya na humiling ng tulong kay Walbert sa pagharap sa isang level 7 Warrior King. Ang pangunahing dahilan ay dahil ilang araw pa lang niya itong nakilala. Gayunpaman, iba ang sitwasyon kung kusang loob na tutulungan siya ni Walbert. Dahil siya ang gumawa ng inisyatiba upang mag-alok ng tulong, si Lucy ay hindi magkakaroon ng utang na loob sa kanya. Agad namang sabi ni Cheryl sa gilid. Siya ang ex ni Lucy. Nabanggit niya na ang tanging relasyon niya ay sa isang lalaki na naging isang pisikal na nang-aabuso. Noong si Lucy ay nasa isang relasyon sa kanya, siya ay naglalasing sa lahat ng oras at pisikal na inabuso siya. Hindi na nakayanan ni Lucy pagkatapos noon, kaya nakipaghiwalay siya sa kanya at mag-isa siyang tumakbo palayo sa Skystream City. Nakakabaliw iyan. Hindi ko akalaing may ganyang hayop. Hindi niya dapat tatawaging lalaki ang sarili niya kapag sinaktan niya ang babae niya. Ang intensyon ni Walbert sa simula pa lang ay makuha ang puso ni Lucy, at natutuwa siya na makakakuha siya ng pagkakataong manindigan para sa kanya. Tila natakot si Lucy, kaya hinayla siya nito sa kanyang yakap at sinabi sa kanya. Huwag kang matakot, kapag sinaktan ka niya, babatukan ko siya. O mas mabuti pa, patayin ko na lang siya. Ang kanyang katiyakan ay nagdulot ng labis na kagalakan kay Lucy. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Walbert na may mapupulang mga mata, at sinabi. Napakabait mo sa akin, Walbert, pero napakalakas niyang tao na kayang lumaban. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas, pero alam kong magaling siyang makipaglaban. Kalimutan mo na lang iyon, Walbert. Nag-aalala ako na baka hindi man lang siya kayang labanan ng mga bodyguards mo sa isang laban. Huwag kang mag-alala, Lucy. Maaaring wala kang masyadong alam tungkol sa paggamit dahil ordinaryong tao ka, kaya malamang na hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga bodyguard ko. Tinitiyak ko sa iyo na hindi siya kalaban para sa kanila. Kumpiyansang sabi ni Walbert. Kung tutuusin, ang mga bodyguard na dinala niya sa kanya noong araw na iyon ay medyo malakas, at naniniwala siya na hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pakikitungo sa isang tao na hindi pa niya nakikilala. Bahagyang kumunat ang noo ni Cheryl nang marinig ang usapan. Siya ay higit na naguguluhan kaysa sa anumang bagay dahil alam na ni Lucy na si Severin ay isang level 7 Warrior King. Bakit siya magpapanggap na walang alam sa lakas ni Severin? Sinusubukan lang ba niyang kumilos ng cute, uto, at nakakaawa? Nagsimula siyang humanga sa paraan ni Lucy na manalo sa isang mayamang tao, iniisip na ang mga diskarte ni Lucy ay napakahusay din. Kaya't ang puso niya ay nakatuon sa pag-aaral ng mga panlilinlang ni Lucy. Hihihi. Hindi mo ba naisip na minamaliit mo kami, Miss Lucy? Hindi maraming tao ang makakalaban sa akin, alam mo ba? Sabi ng isang matandang lalaki na kasama ni Walbert. Pagkatapos, tumikim ang matanda at sinabing may pang-aalipusta. Hindi ako magagalit sa isang taong walang anumang nagagawa, ngunit hinihiling ko na magbantay kang mabuti mamaya kapag nagsimula na akong makitungo sa kanya. Lumiwanag ang mga mata ni Lucy. Maganda yan. Pero ayokong patayin siya. Gusto ko lang siyang pilayin.
Tamang-tama kung siya ay magiging pulubi na hindi na mamuhay ng normal at kinuha lahat ng pera niya sa kanya. Isipin mong siya ay tapos na. Hihihi. Para siyang patay sa pagtrato sa'yo ng ganyan. Tumawa si Walbert at papasok na sana si Lucy at ang iba pa. Medyo natakot si Lucy noong una, ngunit inaliw niya ang kanyang sarili sa katotohanan na si Walbert ay scion ng isang first-tier na pamilya at ang Skystream City ay kanyang teritoryo. Kahit na hindi manalo ang mga tauhan ni Walbert laban kay Severin, sigurado siyang hindi maglalakas loob na patayin sila ni Severin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinundan niya si Walbert at ang kanyang mga tauhan sa tindahan. Gayunpaman, bahagyang nauuna ang mga ito sa kanya habang siya at si Cheryl ay nakasunod sa kanila mula sa likuran. Bumulong si Cheryl kay Lucy. Bakit hindi mo sinabi kay Walbert na siya ay level 7 Warrior King? Napakataas na antas ng tagumpay na iyon. Ano ang dapat nating gawin kung ang mga tauhan ni Walbert ay hindi manalo laban sa kanya? Ngumisi si Lucy. Ang pinakamagandang senaryo ay kung kaya nilang talunin si Severin, ngunit hindi mahalaga kung magtagumpay sila o hindi. Kung mabibigo sila at binugbog ni Severin ang kanyang mga tauhan, masasaktan sana niya si Walbert. Kung ganoon, hindi rin ito hahayaang dumausdas ni Walbert. Matapos marinig iyon ni Cheryl, bigla niyang na-realize kung ano ang plano ni Lucy at palihim siyang nag-thumbs up kay Lucy. Mukhang kamangha-mangha ang bag na ito. Gusto ko. Nagbabrowse si Megan sa mga items sa tindahan nang sa wakas ay nakakita siya ng isang bag na nagustuhan niya at napabulalas siya sa tuwa. Gusto ko rin ang bag na ito. Umakyat si Lucy, inagaw ang bag, at pagkatapos ay bumalik sa tabi ni Walbert. Lucy. Kapwa gulat na gulat sina Severin at Diane nang makita siya, dahil hindi nila akalain na doon sila makakasama. Bakit ka nandito, Lucy? Medyo nagulat din si Felicia. Narinig niya na medyo matagal nang nawala si Lucy, at ang balita sa kalye ay tumakas si Lucy sa Brookborn. Ang pagkakita kay Lucy na nagpakita doon ay walang alinlangan na nagulat. Higit sa lahat, nakatayo sa likuran niya ang isang lalaking nakasuot ng ilang mamahaling damit, at may ilan pang mga tao sa likuran niya. Sa hitsura nito, mukhang maayos naman si Lucy. Hihihi. Naaalala mo pa ba ako, Severin? Humalaklak si Lucy at galit na sinabi. Sinira mo ako, bastos ka. Ngumisi si Severin, iniisip na sinisisi siya ni Lucy sa pagkasira ng kanyang masayang kinabukasan. Hindi niya napigil ang mapangiti habang sinasabi. Hindi ba dapat sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari sa nakaraan? Mayroon kang ilang lakas ng loob na nagpapakita sa harap ko. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Dapat nagtago ka na lang pagkatapos mong tumakas. Gayunpaman, ang pag-uusap ni Lucy at Severin ay ganap na hindi naintindihan ni Walbert. Mula sa kanyang pananaw, pisikal na inabuso ni Severin si Lucy at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi. Agad na humakbang si Walbert at sinabing, ikaw ang pinakamasamang hamak na nakilala ko. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Pagkatapos ay umatras pa siya ng 2 hakbang, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, kunin mo siya. Saglit na natigilan si Severin, ngunit hindi niya napigil ang sandutin si Walbert nang nakangiti. Noong sinabi mong tuturuan mo ako ng leksyon, akala ko ikaw na mismo ang lalapit sa akin. Inaasahan ko na sana nahahayaan mo ang mga nasasakupan mo na gumawa ng maruming trabaho. Kung hindi mo kaya ang sarili mo, hindi ka dapat naging mapagpanggap. Hihihi. Ang daldal mo talaga. Tingnan natin kung magagawa mo pa ba ang mga nakakainis na pangungusap na iyon kapag nabugbog ka na ng mga tauhan ko. Humalaklak si Walbert at hindi sineseryoso ang sinabi ni Severin. Ipakita mo sa akin kung ano ang nakuha mo, bata. Pinangunahan ng matandang iyon ang pagsingil. Bilang isang level 5 Warrior King, hindi niya masyadong inisip ang mga kakayahan ni Severin. Sa isang kisap mata ay sumulpat siya sa harapan ni Severin at sumuntok. Nakariyak pa rin si Severin sa kabila ng bilis ng matanda. Bahagya niyang itinagilid ang katawan, madaling umiwas sa suntok ng matanda, at ibinaon ang palad sa dibdib ng matanda. Ang simpleng pag-ataking iyon ay naglalaman ng walang hanggan ng lakas na nagpalipad pabalik sa matanda ng ilang metro pabalik.
Pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Ang iba pang mga bodyguard ay nagtipon-tipon sa paligid ni Severin, ngunit dahil ang kanilang natamo ay hindi kasing ganda ng matanda, hindi sila mapapantayan sa lakas ni Severin. Wala pang isang minuto, lahat sila ay namimilipit na rin sa lupa. Anong gagawin natin ngayon? Napaatras si Lucy sa takot at nagkaroon ng sobrang pangit na ekspresyon sa mukha. Sir, ang kanyang natamo ay hindi bababa sa level 7 Warrior King. Masyado siyang malakas. Tiniis ng matanda ang sakit habang tumakbo siya papunta kay Walbert at ipinaliwanag ang sitwasyon. Level 7. Malungkot ang mukha ni Walbert at ilang beses na kumaibot ang mga labi. Noong una ay gusto lang niyang tulungan si Lucy na mailabas ang kanyang galit at ipakita kung gaano niya ito kayang-kaya na protektahan siya. Abay nabigo ang kanyang tangkang katapangan, at dahil dito ay napahiya pa siya. Sandali lang. Kinagat ni Walbert ang kanyang mga ngipin at pinagbantaan si Severin. Pagkatapos ay hinailan niya ang braso ni Lucy at sinabi sa kanya. Tara na. Kumunat ang noo ni Severin. Kung ang lalaki ay may level 5 o level 4 na mga warrior king na sumusunod sa kanya sa lahat ng dako, halos tiyak na siya ay miyembro ng isang upper tier na pamilya. Hindi na interesado si Severin na ituloy ang bagay na iyon pagkatapos na turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila. Maghintay. Tumigil si Walbert sa paglalakad at lumingon sa paligid. Ano gusto mo? Susubukan mo pa ba akong guluhin? Hihihi. Parang may hiling ka ng kamatayan. Alam mo ba kung sino ako? Huwag mong isipin na magagawa mo lang ang lahat ng gusto mo sa Skystream City dahil lang level 7 Warrior King ka. Ngumiti si Severin. Hihihi. Tiyak na dahil nasa Skystream City tayo kaya napagpasyahan kung bitawan ka. Kung susubukan mo at guguluhin ulit ako, natatakot akong hindi na ako maglalaro ng mabait sa iyo. Nilinggan ni Severin si Lucy at sinabing. Yung bag na hawak mo ay kinuha muna ni Megan. Dadalhin mo ba? Noon naalala ni Lucy ang bag na nasa kamay niya. Galit siyang humakbang at inihagis ang bag sa paanan ni Megan. Eto. Ayoko na niyan. Kaya kung mabuhay ng maayos nang wala ito. Sabi niya habang naghahanda para tumalikod at umalis. Ibalik mo yan. Malamig na sabi ni Severin. Alam niyang ang dahilan kung bakit siya pinuntirya ni Walbert ay dahil sa pangkukulam ni Lucy. Palagi siyang may paraan para mabalisa siya. Huwag lumampas sa linya. Kaagad na umabant ng 2 hakbang si Walbert at sinaman ng tingin si Severin. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo ito kukunin, papatayin kita kaagad. Matamang tumingin si Severin kay Lucy at hindi pinansin si Walbert. Naniniwala ako na naging mabait na ako sa iyo, pero pilit mo pa rin akong pinupuntirya. Kung patuloy mong inilalagay ang iyong sarili sa ganitong sitwasyon, hindi mo ako masisisi sa pagpatay sa iyo kapag napagpasyahan kong sapat na. Natakot si Lucy, at nakikita niya sa mga mata ni Severin ang layuning pumatay. Siya ay tumingkayad ng malungkot sa kabila ng kanyang hindi pagpayag na gawin ito at kinuha ang bag sa lupa upang ibalik ito kay Megan. Ikaw ay walang awa. Markahan mo ang aking mga salita, pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo. Tinitigan ng masama ni Walbert si Severin at inakay si Lucy palayo. Namumula ang mukha niya sa galit pagkalabas niya ng tindahan. Agad na humingi ng paumanhin si Lucy kay Walbert at sinabing, pasensya na kung naging pabigat ako sa iyo. Pasensya na dahil napagtripan ko ang mga bodyguard mo at pinahiya ka. Pagkatapos ay nagsalita siya ng paos at mas agrabyado na tono. Hindi ko alam na ganoon pala siya kalakas. Kung alam ko lang iyon ng mas maaga, hinding-hindi ako papayag na ipaghiganti mo ako. Gayunpaman, nadama ni Walbert na may mas malaking pangangailangan na ibalik ang sitwasyon nang sabihin iyon ni Lucy. Siniguro niya kaagad. Huwag kang mag-alala, hindi kita sinisisi dahil hindi mo pa alam. Makakatanggap ako ng bayad sa pagtatapos ng araw. Nang makarating siya sa pasukan ng elevator, napatingin si Walbert sa tindahan at sinabing. Medyo mayabang siya, hindi ba? Mukhang wala siyang balak umalis sa lugar na ito. Marahil ay hindi niya alam na ako ay mula sa isang first tier na pamilya. Kaya hayaan mo muna siyang mag-shopping.
Tatawagan ko ang level 8 Warrior King ng pamilya ko para pumunta ngayon. Sa tingin ko ay dapat na siyang makarating dito sa tamang oras bago umalis ang bastos na iyon. Lihim na natuwa si Lucy nang mabalitaan niyang may darating na level 8 Warrior King. Sa wakas, nakaramdam siya ng kumpiyansa na maabot ni Severin ang kanyang wakas. Kung tutuusin, hindi posibleng maging level 9 Warrior King si Severin, dahil ang lakas na iyon ay maituturing na powerhouse na maihahambing sa 4 Great War Gods. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin niya si Walbert. Bakit hindi na lang natin pabayaan ang isang ito, Walbert? Walang masyadong tao na kayang masaktan ang isang level 7 Warrior King. Sinasabi mo ba iyan dahil alam mong may sumusuporta sa kanya? Natigilan si Walbert nang magsalita na siya. Pagkatapos ay umiling siya. Sa palagay ko ay wala siya. Taga Brookborn siya, kaya anong uri ng suporta ang mayroon ang isang tao mula sa ganoong kaliit na lugar? Malamang na pinalaki niya ito sa Brookborn at nagpa siya na dalhin ang kanyang mga babae dito para sa isang bakasyon. Hihihi. Kung wala sa kanyang sumusuporta, wala tayong dapat ikatakot. Tumawa si Walbert. Agad siyang tumawag sa telepono. Grand Elder. Maaari mo bang dalhin ang ilan sa ating mga tauhan dito sa High Sky Shopping Complex? Ang mga kasama kong lalaki ay binugbog. Oo, ganoon din ang Elder. Sabihin mo sa ilang level 7 Warrior King na sumama din sa iyo. Ang taong kailangan mong harapin ay isang level 7 Warrior King, kaya kailangan nating mag-ingat. Hindi ko akalain na makakatagpo natin ang asong babae na iyon dito sa Skystream City. Reklamo ni Megan habang tinitingnan niya ang stock ng mga bag. Tumingin si Diane kay Severin, at sinabing pabiro. Sa tingin mo ba ay nakatadhana kayo sa kanya, kahit papaano? Wala akong mahanap na ibang paliwanag kung bakit mo siya nasagasaan sa ganitong lugar. Mapait na ngumiti si Severin at sinabing, tadhana. Sa palagay ko hindi mo matatawag na kapalaran iyon. Parang malas. Tinuro ni Severin si Diane. Dahil tadhana pa rin ang pinag-uusapan natin, tadhana na ang nagtagpo sa atin. Noon, nabuntis ka kahit minsan lang tayo natulog. Kung hindi iyon tadhana, hindi ko alam kung ano iyon. Namula agad si Diane at nilibot niya ang paningin kay Severin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ito katarantaduhan. Ito ay kapalaran na isinaayos ng langit mismo. Hindi natin maaaring tumanggi sa mga gawain ng makapangyarihan ngayon, hindi ba? Lalong naging kontento si Felicia kay Severin, at ang pagkakaroon ng isang manugang na tulad niya ay naging proud sa kanya saan man siya magpunta. Siya ay naging isang aspeto ng kanyang buhay na maaari niyang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan sa tuwing siya ay lumalabas. Huwag mo siyang hikayatin, nanay. Lalong nakaramdam ng hiya si Diane at inikat ang mga mata kay Felicia. Nakangiting sabi ni Severin kay Diane. Bakit hindi ka pumili ng 2 bag, honey? Nakapili na sina Megan at Sheila sa kanila. Ikaw na lang ang natitira. Tumanggaw si Diane. Oo naman. Pipili ako ng isa dahil may iba na nagbabayad sa akin. Matapos bilhin ang lahat, binayaran ni Severin ang bayarin at lumabas ng tindahang iyon patungo sa katabi. Paglabas nila, marami pa silang bag na hawak sa kanilang mga kamay. Sige, sa tingin kakatapos lang nating mamili. Hindi ba oras na para bumalik tayo sa hotel at magpahinga? Pagkatapos nito, makakahanap tayo ng magandang restaurant at magkaroon ng masarap na handaan mamaya sa gabi. Pinlano ni Severin ang itinerary pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Walang problema. Lalo kang nagiging kahanga-hanga sa araw-araw, bayaw. Nasa sabik na sabi ni Megan habang bitbit ang mga bag niya palabas. Sinamantala ni Felicia ang sandali at nagpayo. Madali lang ang lahat kung may pera ka, at mabibili mo rin ang lahat ng gusto mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mag-boyfriend ka na kasing yaman ng bayaw mo. Tingnan mo na lang kung gaano kahanga-hanga si Severin. Mayaman at malakas, at may kasanayan din siya sa medisina. Hindi ko naman sinasabi na ang boyfriend mo ay kailangang kasing galing ng bayaw mo. Ang pagkakaroon ng ikasampung bahagi ng kakayahan ni Severin ay higit pa sa kagalingan. Nilabas agad ni Megan ang dila at saka inirapan si Felicia. Ayan ka na naman, nanay. Hindi mo ba kayang ipahinga ito?
Biglang bumulala si Felicia. Masamang balita. Nandito na naman sila. Hinatak ni Felicia ang mahabang mukha habang nakatingin sa harapan. Saan ba nagmula ang mayaman na iyon? Hindi ba't tinuruan na sila ni Severin ng leksyon kanina? Hindi ako makapaniwalang nagdala siya ng ibang grupo ng mga lalaki dito. Malakas ang matandang iyon kanina, pero hindi ka pa rin niya kayang sukatin, di ba? Sumulyap si Severin sa kanila at sinabing, sapat na sa akin ito. Kailangang mamatay ni Lucy. Paulit-ulit niya tayong pinasakit ng ulo, at naging sapat na ang loob ko para pakawalan siya. Ngayong nakahanap na siya ng isa pang mayaman na binata, sa palagay ko ay oras na para pigilan siya minsan at magpakailanman. Noong pinatay niya si Cain sa Brookborn noong nakaraan, inatasan ni Severin si Larry na magpadala ng taong mag-iimbestiga kay Lucy. Sa kasamaang palad, ang kanyang katusuhan ay ang kanyang pinakamahusay na asset at pinamamahalaan niyang tumakas mula sa Brookborn ng walang bakas. Ang mundo ay maaaring maging isang malaking lugar, ngunit hindi inaasahan ni Severin na makakatagpo siya muli. Ito na ang oras na huminto siya sa pagiging madali sa kanya. Hihihi. Ang mga taong ito ay papatayin ang kanilang mga sarili. Susubukan ba natin ang ating mga kamay sa pakikitungo sa kanila? Pinunasan ni Lily ang kanyang kamao at tila sabik na makipagpalitan ng suntok. Gayunpaman, umiling si Severin at sinabing, maaari kang tumulong sa pagdala ng aming mga bag. Hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang mga iyon gaya ng iniisip mo. Mayroong isang level 8 Warrior King at dalawang level 7 na Warrior King sa kanilang hanay. Masasabi mong ang mayamang lalaking ito ay mula sa isang first tier na pamilya. Isang level 8 Warrior King at dalawang level 7 na Warrior King. Napabuntong hininga si Lily at ang mga babae nang marinig iyon. Hindi sumagi sa kanilang isipan na magiging ganito kalakas ang mga kalaban nila. Sobrang swerte ni Lucy na nakilala niya ang mga mayayamang binata na ito. Masasabi ko, malamang na may mga panlilin lang siya. Mapait na ngumiti si Megan at sinabing, malamang kailangan mong mag-isip ng 2 beses bago ka gumawa ng anuman, bayaw. Kung papatayin mo si Lucy, malamang na masaktan mo ang mayamang binata mula sa isang first tier na pamilya. Nakangiting sabi ni Severin. Kahit na first tier family sila, ang taong may pinakamataas na natamong tagumpay ay malamang na level 8 Warrior King lang. Sa tingin mo ba magagawa nila ang lahat para patayin ako ng pinakamalakas nilang tao? Humalaklak si Megan. May punto ka. Kung tutuusin, hindi ka naman ordinaryong tao at hindi ka rin naman yung tipong gugustuhin mong manggulo. Dahil sila naman ang nagsimula, hindi naman tayo pwedeng umatras at hayaan na lang sila, di ba? Tingnan mo silang nagtatawanan at nag-uusap kahit na nakita nila tayo. Hindi napigilan ng isang level 7 Warrior King na sumimangot nang makita ang kinikilos ni Severin at ng grupo. Sabi ni Walbert na may malamig na ngiti. Iyon ay dahil hindi niya alam kung ano ang darating para sa kanya. Wala siyang ideya kung gaano kakalakas, at iniisip niya na hindi siya magagapi dahil lang siya ay isang level 7 Warrior King. Tinatrato niya ang lahat na parang nasa ilalim niya. Ang Grand Elder ang nag-iisang level 8 Warrior King sa kanila, ay hindi napigil ang matawa. Hahaha. Huwag kang mag-alala, sir. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng totoong panghihinayang. Iyan ang magtuturo sa kanya na masaktan ka. Isang elder na ang natamong tagumpay ay level 7 Warrior King ay nagsabi kay Walbert. Hindi ba niya alam na ikaw ay mula sa isang first tier na pamilya? Wala itong kabuluhan. Paanong posible na may mga tao pa rin mula sa Skystream City na hindi alam kung sino ka? Dapat ay mga bulag sila. Sa lohikal na pagsasalita, lahat ng tao sa Skystream City ay dapat magkaroon ng kamalayan sa iyong reputasyon. Pagkatapos ay nginisya ni Walbert at sinabing, bueno, siya ay mula sa isang napakaliit na lungsod na tinatawag na Brookborn, kaya hindi ako nagulat na hindi niya alam kung sino tayo. Sa tingin ko ay ilang araw pa lang siya rito. Kaya ganyan yan. Ang sabi ng matanda. Nagtataka nga ako kung bakit napaka-ignorante niya kung sino ka. Sa maliit na syudad pala siya nanggaling. Hahaha. Nakangiting sabi ng Grand Elder. Marahil ay mayabang siya dahil makakatakas siya sa lahat ng bagay sa Brookborn at nilupig niya ang lahat ng naroon.
Mabuti na lang at narito kami para turuan siya kung paano kumilos bilang isang tamang tao. Hahaha. Ang lakas ng loob mo. Nagulat ako na hindi ka tumakas nung nakita mo kaming paparating. Lumapit si Walbert kay Severin at tumawa ng pagkalalaki. Hihihi. Hindi ko akalain na magkikita tayo ng ganoon kaga. Napangiti si Severin. Gaano ka ba katanga? Hindi ako tumatakas dahil hindi ako natatakot sa iyo, at kung hindi ako natatakot sa iyo, wala akong dahilan para tumakbo. Ikaw ang dapat na tumakbo. Ang sanggit mo pa rin gaya ng dati. Tignan natin kung maisasara mo ang masungit mong bibig. Bumantong hininga si Walbert, na naniniwalang hinding-hindi matatalo ni Severin ang tatlong lalaking tinawag niya. Kung ang isang level 8 Warrior King at dalawang level 7 na Warrior King ay sabay-sabay na umatake kay Severin, hinding-hindi niya sila matatalo maliban kung siya ay level 9 Warrior King. Nararapat sa iyo kung ano ang darating para sa iyo, Lucy. Paulit-ulit kitang binitawan. Hindi pa ba ako naging mabait sa iyo? Binigyan kita ng huling pagkakataon kanina, pero alam ko na ngayon na patuloy mo akong guguluhin maliban kung papatayin kita. Tumingin si Severin kay Lucy at nagpatuloy. Hindi na kita hahayaang mabuhay sa pagkakataong ito. Papatayin kita at wawakasan ang mga nakakainis mong pakana. Anong impyerno? Siya ay isang hamak na tao, Lucy. Sa tingin ko dapat na lang natin siyang patayin. Gusto ko siyang patay na ngayon. Kinagat ni Walbert kanyang mga ngipin at nagsabi bago pa man makapagsalita si Lucy ng kahit ano. Si Lucy, gayunpaman, ay nagsabi. Hindi. Masyadong maluwag para sa kanya ang pagpatay sa kanya. Gusto kong lampuhin mo siya at maging mahirap na pulubi para mapahiya ko siya araw-araw. Saglit na hindi nakaimik si Severin at hindi napigil ang mapangiti. Hindi ko akalain na magiging ganito kakalupit, Lucy. May mga ligaw na pantasyang nagaganap doon, ngunit natatakot ako na hindi magkatotoo ang iyong mga hiling. Sa tingin mo ba kaya mong maging napakayabang dahil lang ikaw ay level 7 Warrior King? Ang Grand Elder ay humakbang pasulong at naglabas ng isang malakas na enerhiya sa kapangyarihan ng kanyang pag-iisip. Kinuyam niya ang kanyang kamao, naglabas ng matinding espiritual na enerhiya mula rito, at sinabing may malamig na ngiti. Pulalawakan ko ang iyong pananaw ngayon at ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam kapag nakatagpo ka ng isang mas malakas kaysa sa iyo. Sinabi ni Severin. Hindi madali para sa iyo na maabot ang antas ng tagumpay na ito. Hindi ko kailangan na patayin ka ngayon, ngunit kung hindi ko hahayaan ang sino man na pigilan ako sa pagpatay sa babaeng iyon. Hahaha. Hulaan na hindi mo nakita sa pamamagitan ng aking pagkamit kahit na nailabas ko na lahat ng spiritual energy ko. Hindi mo ba alam na nakikipag-ugnayan ka sa isang level 8 Warrior King? Tumawa ang matanda at mahinahong sinabi. Sa tingin mo ba ay mapapatay ako ng isang level 7 Warrior King tulad mo? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinaalalahanan ni Walbert. Grand Elder, Second Elder, Third Elder, sa palagay ko ay dapat salakayin ninyong tatlo siya ng magkasama. Hindi natin kayang maging pabaya. Ang Second Elder at ang Third Elder ay parehong tumango at naglakad papunta sa Grand Elder. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng Grand Elder ang kanyang katayuan bilang isang level 8 Warrior King, at direktang iniabot niya ang kanyang kamay para pigilan ang dalawa pang Elder. Second Elder, Third Elder, kayong dalawa ay maaaring tumayo pansamantala. Hindi alam ng batang ito kung ano ang mabuti para sa kanya, at gusto kong subukan muna ang kanyang mga kakayahan. Kung talagang hindi ako makakapareha sa kanya, marami pa namang oras para suportahan niyo akong dalawa. Hindi ako naniniwala na matatalo niya ako ng ganoon kabilis at iiwan akong walang lakas para lumaban. Sige, Grand Elder. Siguraduhing mag-ingat. Pakiramdam ko ay hindi peke ang tiwala niya sa sarili. Ang pangalawang matanda ay pinagmamasdan si Severin at wala siyang nakitang bahid ng gulat sa mga mata ni Severin mula nang magpakita sila. Ito ay ang natatanging kawalan ng gulat mula kay Severin na humantong sa kanya upang magkaroon ng masamang pakiramdam. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung nagpapanggap ba siya o hindi. Ang espiritual na enerhiya sa kamao ng Grand Elder ay naging mas matindi, at siya ay sumugod patungo kay Severin sa isang iglap upang magbigay ng suntok.
Tingnan natin kung kaya mo silang harapin. Napangiti si Walbert, na naniniwalang matatapos din si Severin nang wala sa oras. Hihihi. Pinapatawa mo ako. Humalaklak si Severin, kinuyam ang kanyang kamao, at gumawa ng isang pagsabog ng espiritual na enerhiya na bumabalot sa kanyang kamao. Sa isang iglap, agad niyang sinuntok ang Grand Elder. Isang nakakabinging dagandong ang naganap, at ang Grand Elder na Level 8 Warrior King, ay ipinadala pabalik sa impact. Lumipad siya pabalik ng ilang metro bago tuluyang bumagsak sa lupa. Masyadong malakas ang puwersa na hindi niya kayang tiisin, at umatras siya ng ilang hakbang bago siya makatayo ng matatag. Napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata dahil halos hindi gumagalaw si Severin pagkatapos ng kanilang sagupaan habang siya ay pinalipad. Ang maikling sagupaan sa pagitan ng dalawa ay pangunahing kompetisyon ng pisikal na lakas, ngunit napakalinaw na kung sino ang mas malakas kaysa sa isa. Hindi ako makapaniwala. Malamang ba ang batang iyon mas malakas kaysa sa ating Grand Elder? Ang Second Elder at ang Third Elder ay nagpalitan ng mga tingin na may nakakatakot na ekspresyon. Ang katotohanan kaya pa ring manindigan ni Severin ay nagpakita na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay marahil ang pinakamataas na ranggo sa karamihan ng mga Vel 8 Warrior King sa kabila ng kanyang natamo na isang antas na mas mababa. Tiyak na siya ay malakas, kung hindi man mas malakas, kaysa sa akin. Sabay-sabay nating salakayin siya. Napailing-iling ang Grand Elder at nag-iingat sa paglabas ng todo. Naiintindihan. Tumango ang Second Elder at ang Third Elder, at itinoon ng tatlo sa kanila ang kanilang mga tingin kay Severin bago kinuyam ang kanilang mga kamao at ipinadala ang kanilang espiritual na enerhiya. Kinakabahang kinuyam ni Lucy ang kanyang mga kamao sa likuran nila. Nagsimula siyang nakaramdam ng kaunting pag-aalala dahil sinabi ni Severin kanina na papatayin siya nito sa halip na bigyan pa siya ng pagkakataon. Naniniwala siya na si Severin ay isang tao ng kanyang salita, at nakikita niya ang isang pangako na ginawa niya. Kung kahit ang Level 8 Warrior King ay hindi manalo laban kay Severin, alam niyang malapit na ang kanyang wakas. Ngayon na, biglang sumugod silang tatlo at sabay-sabay na sinugod si Severin. Ginamit pa nila ang kanilang martial skills laban sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanila, madali silang makitungo ni Severin at kontrahin ang kanilang mga pag-atake ng direkta. Sa halos isang kapat ng isang minuto, ang tatlong matatanda na itinuturing na isa sa pinakamalakas sa Skystream City ay nakahandusay na sa lupa. Napahawak ang bawat isa sa kanilang dibdib habang tumutulo ang dugo sa sulok ng kanilang mga bibig. Hindi. Hindi ito posible. Hindi. Paulit-ulit na umiling si Lucy nang magsimulang bumalot ang nakamamatay na enerhiya. Nagpumiglas ang Grand Elder na tumayo at samukan ng panibagong subo ng dugo. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Severin at mahinang nagtanong. Ikaw ay isang Level 9 Warrior King, hindi ba? O hindi maaaring maging ganoon kalakas maliban kung ikaw ay isa. Ang lakas na mayroon ka kanina ay sa Level 9 Warrior King. Sigurado ako. Walang pakialam na sinulyapan ni Severin ang matanda at mahinahong sinabi. Wala akong obligasyon na ihayag ang aking natamong tagumpay sa isang kalaban na natalo ko. Ang mga salita ni Severin ay parang isang sampal sa mukha ng Grand Elder, at ang mukha ng huli ay lalong namutla nang may lumabas na dugo mula sa kanyang bibig. Sandali lang, Grand Elder. Ang Second Elder at ang Third Elder ay agad na lumapit upang tulungan ang Grand Elder na makatayo, sa takot na baka mamatay siya kapag nagalit siya kay Severin. Kung nangyari iyon, kung gayon ito ay isang napakalaking pagkawala para sa pamilya. Ililibrera ko kayong tatlo dahil inutusan lang kayo ni Walbert. Ngumiti si Severin at agad na tumingin kay Lucy. Walbert, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Takot na takot si Lucy sa titig ni Severin kaya nanlambot ang mga paa nito at agad itong nagtago sa likod ni Walbert. Napalunok si Walbert sa takot at inaliw si Lucy. Huwag kang mag-alala. Anak ako ng isang first-tier na pamilya. Hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo. Sa kabila ng paglalagay ng isang matapang na mukha, ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang lumiit kumpara sa dati. Kung tutuusin, kung ang isang Level 8 Warrior King at dalawang Level 7 na Warrior King ay hindi makakapareha para kay Severin, kung gayon walang sino man sa kanyang pamilya ang makakapantay sa kanya,
kahit na sabay-sabay silang umatake kay Severin. Umalis ka sa daraanan ko, Mr. Walbert. Isang hakbang pasulong si Severin at malamig na sinabi. Pinapangahasan kitang humakbang pa. Ang pamilya ko ay isang first-tier na pamilya. Hindi mo maaaring guluhin ang mga Crenshaws. Pinandilatan ni Walbert si Severin na namumula ang mga mata. Mabagal na hakbang pasulong si Severin at mariing sinabi. Ipapadala kita sa libingan kasama niya kung hindi ka aalis sa harapan ko. Papatayin ko rin ang mga nakatatanda mo habang naririto ako. Pagkatapos ay makikita natin kung gaano kalakas ang mga Crenshaw kapag natapos na ako. Ang aking pamilya ay may mga taga-suporta. Nagnganga ang ngipin ni Walbert at mariing sinabi. Muling tumawa si Severin. Wala akong pakialam kung totoo o hindi. Papatayin ko si Lucy, at kung patuloy akong iniinis ng pamilya mo dahil sa babaeng ito, sinisigurado ko sa iyo na pagsisisihan mo ang lahat sa hinaharap. Ngayon tumabi ka. Tinadyakan ni Severin ang kanyang paa at nagpakawala ng malakas na alon ng espiritual na enerhiya. Sina Walbert at Lucy sa kanyang harapan ay tumanggap ng buong epekto ng panggigipit na iyon at nahulog sa lupa. Dahil nakatayo siya sa harap ni Lucy, siya ang unang nakaranas nito, at pagkatapos ay tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos ay binawi ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya sa susunod na segundo. Huwag. Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat basta bitawan mo lang ako. Alam ni Lucy na hindi makikinig si Severin sa mga salita ni Walbert, at hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Severin. Agad siyang bumangon, tumakbo, at lumuhad sa paanan ni Severin habang walang humpay na nagmamakaawa. Huwag mo siyang patayin, Severin. Bibigyan kita ng pera kung ililigtas mo ang kanyang buhay. Magagawa ba ng 300 milyong dolyar? Agad na sinigawan ni Walbert si Severin sa takot. Nakikita niyang walang pakialam si Severin sa background ng kanyang pamilya at desidido siyang patayin si Lucy. Naningkit ang mga mata ni Lucy nang marinig iyon dahil iyon na ang huling hakbang niya para iligtas ang kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Walbert ng 300 milyon para sa kanyang kapakanan, at pakiramdam niya ay walang dahilan si Severin para tanggihan ang perang iyon. Sa sobrang takot ni Cheryl sa mga nangyayari ay nanginginig siya at nagtago sa isang tabi. Matapos marinig ang alok ni Walbert, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi kay Severin. Narinig mo iyon, hindi ba, Severin? Malaking halaga ng pera ang 300 milyon, at makukuha mo iyon hanggat iniligtas mo ang kanyang buhay. Maraming tao ang hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong kumita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay nila. Agad na nabigla si Felicia sa alok ng gayong katawa-tawang halaga, ngunit hindi niya alam na halos ganoon din ang ginastos ni Severin noong siya ay nasa auction house. Humakbang siya at hinikayat siya. Malaki ang 300 milyon, Severin. Hindi natin pwedeng tanggihan ang alok na ito. Hindi sila pinansin ni Severin, humakbang pasulong, at mahinang sinipa si Lucy sa dibdib. Ikaw. Dumura si Lucy ng puno ng dugo. Dahil isa lamang siyang ordinaryong tao, sapat na ang banayad na sipa ni Severin para wakasan ang kanyang buhay. Napahawak siya sa dibdib niya at walang buhay na bumagsak sa lupa. Lucy. Natulala si Walbert pagkatapos ng ginawa ni Severin. Hindi niya akalain na magiging napakalupit ni Severin para wakasan ang buhay ni Lucy kahit na inalok siya ng 300 milyon para iligtas siya. Walang pakialam na sinulyapan ni Severin si Walbert at sinabing, kung gusto mong makaganti sa akin, ililigtas kita sa hirap na hanapin mo ako. Pumunta ka na lang sa mansyon ng gobernador ng probinsya kinabukasan dahil kasama ako sa mga dadalo sa kanyang ika-60 kaarawan. Kung mayroon kang background na sinasabi mong mayroon ka, kung gayon, sa lahat ng paraan, kunin ko ang anumang ibato mo sa akin. Matapos iwan si Walbert na may babalang iyon, tumingin siya kay Diane at ikanaway ang kanyang kamay. Tara na. Pagkatapos ay hinakay niya ang mga ito at umalis sa eksena. Sir, sa palagay ko ay dapat na nating kalimutan ang buong pangyayaring ito. Siya ay malamang na isang level 9 warrior king, at kahit na hindi, ang kanyang lakas ay malamang na nasa antas ng isang level 9 warrior king. Hindi tayo kalaban para sa kanya. Isang hakbang pasulong ang Grand Elder at pinayuhan si Walbert.
Uminom na siya ng healing pill at malaki ang improve ng kanyang kutis kumpara sa dati. Tama, sir. Papatayin na sana niya tayo kung iyon ang gusto niyang gawin. Sa tingin ko ay swerte tayo. Posibleng napatay niya si Lucy dahil paulit-ulit niya itong tina-target. Ang pangalawang matanda at ang pangatlong elder ay parehong nahikayat si Walbert pagkatapos ng pagdaraya sa kamatayan. Ako. Aalis na ako. Si Cheryl ay natakot sa simula pa lang, at sa wakas ay nakapagbitaw na siya ng ilang salita kay Walbert matapos panasan ang kanyang malamig na pawis. Tumingin si Walbert kay Cheryl at sinabing, "Magkapareho kayo ni Lucy ng height at body figure, kunin mo ang mga damit na binili ko para sa kanya kanina." Okay. Maraming salamat, Mr. Walbert. Tumango si Cheryl, kinuha ang mga shopping bag, at nagmamadaling umalis. Hindi pa rin niya maalis ang takot at kaba. Dalhin ang bangkay ni Lucy para i-cremate. Napatingin si Walbert sa lower-level bodyguards na hindi kumibo kanina. Oo, sir. Nagkatinginan ang mga bodyguard na iyon bago kinuha ang katawan ni Lucy. Baliw ka, Severin. Tumingin si Walbert sa direksyon na pinuntahan ni Severin at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao na nagdulot ng popang sound ang kanyang mga buto.